Yung matagal na pagbayad po ng gobyerno sa mga private contractors, ang rason yan talagang dinesign nilang ganyan na mahirap para sumurinder po ang kontraktor na mag-negotiate sila. Na parte ng bayad, dapat kahati yung nag-approve, the approving authority. Ganon ang kalakaran po. Diyan po nagsisimula ang korupsyon at sabuatan. Ngayon, pag na-establish na yung relasyon, mabilis na lang. Kahit ghost project, pwede na. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. So pag-usapan natin mga kababayan, itong ongoing Senate Blue Ribbon Committee hearing sa mga anomalous flood control projects at sa issue ng insertions. Sabi dito po sa official statement na pinalabas ng mag-asawang Diskaya, sila daw po biktima ng panluloko. Ini-scam daw sila, mga kababayan, ng isang tauhan ng congressman. Nung nagsisimula sila, mga kababayan, sa kanilang pangungontrata sa gobyerno, lalo na po sa DPWH, kanya-kanya po pala na iskaman. Pag ganun, mga kababayan, kung paniwalaan natin ang sinasabi ng pamilya Diskaya, yung mag-asawa. Pero ang sabi nila, hindi daw sila sumuko. Tumuloy-tuloy sila sa pangungontrata. Kahit mga kababayan, ang dami nilang pinagdaanan na paghihirap sa pangungontrata sa gobyerno. Kasama na yung ang hirap maningil. Ang hirap naman po talaga maningil sa gobyerno pag hindi sila kasosyo. Kailangan po kasosyo ng mga opisyal ng gobyerno. Pag hindi ka kasosyo, hindi sila kasosyo, paiyakan po ang pag-release ng pondo. Pero kung kasama sila sa hatian, yan ang padulas na sinasabi. Madali ang pag-approve po. Pagkatapos, pagkasama sila sa patong, tungpats, ganun po, kaya talagang naiyak yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Umabot na niya tayo sa ganito. Systemic ang korupsyon, mga kababayan. Pero sa sinasabi ni Sara Diskaya, pati sila po, biktima ng scam. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, kung kaya itong mga kontratista po, nagiging substandard at ang iba, worse, ghost project na. Kasi yung hingi, ang pinaka-author talaga po ng korupsyon, yung mga politiko. Itong mga contractors po, nagninegosyo lang sila. Siyempre sa negosyo, kailangan na nilang kumita. Kung nakabigay ka na ng milyon-milyon. Kaya po ang isang contractor, pag nagbigay ng milyon-milyon sa politiko, ang expectation nila siyempre, makakabalik sa kanila sa pamamagitan ng mga kontrata, favored contracts. Kaya hindi ka panipaniwala po yung excuse ni Chis Escudero na ang sabi niya, wala man na niya ako, hindi ako nag-influensya. After nabigyan ng pondo, 30 million para sa kampanya noong 2022, mahirap yun po na paniwalaan. Kasi nangangapital sila sa relasyon sa mga politiko na may kontrol po sa pondo ng gobyerno. Lalo dito sa mga infrastructure projects. Yan po ang reality dyan. Nagkakagulo lang po pag nagkakaunsihan sa hatian. Pakinggan po natin yung opening statement ng mag-asawang Diskaya. At miyembro ng Blue Ribbon Committee, lalong-lalo na kay Senator Dante Marcoleta, Chairman ng Blue Ribbon Committee. Joint statement ng namin mag-asawa. So I will read partial and then my husband will also read the other half of the sworn statement. So si Pacifico F. Diskaya II and Cesara Rowena Diskaya, mag-asawang nasa tamang edad, parehong Pilipino. Number one, noong 2003,
Kaming mag-asawa ay tinayun ang kumpanya na pinangalan namin St. Gerard Construction. Ipinarehistro namin ito sa DTI, nakakuha ng contractor's license at nagsimula na lumahok sa mga pribadong construction projects. Number 2, kinalaunan nagsimula na rin kami na lumahok sa mga government projects. Natuklasan namin na hindi naging madali ang trabaho sa mga government projects. Madalas mahirap ang paniningil ng bayad at matagal bago kami mabayaran ng gobyerno. Number 4, hanggang dumating ang pagkakataon, lumapit sa amin ang isang kaibigan na si Yung matagal na pagbayad po ng gobyerno sa mga private contractors, ang rason yan talagang dinesign nilang ganyan na mahirap para tumurinder po ang kontraktor na mag-negotiate sila na parte ng bayad dapat kahati yung nag-approve, the approving authority. Ganon ang kalakaran po. Diyan po nagsisimula ang korupsyon at sabuatan. Ngayon, pag na-establish na yung relasyon, mabilis na lang. Kahit ghost project, pwede na. Nakita ninyo? Number 4, hanggang dumating ang pagkakataon, lumapit sa amin ang isang kaibigan na si Voltaire Claveria at inalok kaming magkaroon ng proyekto sa national level gamit ang aming lisensya. Number 5, ipinakilala niya ang sarili niya na nagtatrabaho para sa isang congressman at nangakong kapag nagbigay kami ng pera ay makakakuha kami ng proyekto. Dahil wala kaming alam sa kalakaran sa pambansang proyekto sa gobyerno, nagtiwala kami at ibinigay ang lahat ng ipon naming mag-asawa. Sa kasamaang palad, niloko lang niya kami. Naglaho siya, dala ang pera namin mag-asawa. Nagpunta kami sa DPWH para i-report ang nangyari, pero hindi nila ito pinansin. Kahit ganon, hindi kami sumuko. Gusto ko pa rin gawin ng tama ang negosyo, kaya patuloy kaming sumasali sa mga biddings sa gobyerno. Sa kalaunan, ang kumpanya namin ay nanalo sa mga bidding sa mga proyekto sa national government sa pamamagitan ng patas na bidding. Ibinuhos namin ang lahat ng aming pagsisikap para maipakita ang kakayahan ng aming kumpanya na mayroong maayos na paggagawa, dekalidad na resulta at natatapos sa tamang oras. Nagkaroon ng konting tagumpay ang St. Gerard Construction. Kaya minabuti namin mag-asawa na mag-expand at bumuo ng ibang kumpanya tulad ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Interjection, Mr. Chair. What is the interjection? Salamat, Mr. Chair. Kailangan ko lang pong umakyat sa office sandali para sa isang pulong, but hopefully pagbalik ay nandito pa rin sina Mr. and Ms. Diskaya dahil meron din po akong mga tanong para sa kanila. Oh yes, Salamat we'll po, make sure Mr. that they Chair. will be here for your questioning. Mr. Chair, point Yes. of order. Bakit hindi na lang tayo bigyan ng kopya ng sworn affidavit imbis na basahin nila niya so we can para himayin namin yung kanyang sworn affidavit. We will make sure that all the members will be given a copy, but the chairman is asking them to read it before us for the record. In order to save time, Mr. President, because we've been here since 9 o'clock. We already spent 2 hours and not even one of the senators have asked questions addressed to the resource persons present. I beg the indulgence of the good senator, but it is for the record. This is a sworn statement, at from this statement, kailangan dito sila matanong na mabuti. Proceed. Pakibilisan nyo lang para makatipid tayo ng panahon. Ngunit nung nagsimula ang makilala ang St. Gerard Construction, dumating naman ang panibagong pagsubok. Unti-unti nagsilapitan ang mga district engineers at mga regional directors ng DPWH at mga chiefs of staff na mga mambabatas na nag-aalok ng mga proyektong sinasabi nilang pondo na mambabatas.
Nung una, sinubukan naming labanan ng mga ito sa pamamagitan ng pagre-report sa DPWH at pagpapadyaryo ng mga tiwaling kawani ng gobyerno, subalit hindi sila natitinag sa mga ito. Sabi nila dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga pambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Laglaga na po. Kaya siguro gusto mag-intercheck ni Jingo Estrada na ang sabi ni Jingoy mga kababayan, i-submit na lang, huwag nang basahin. Ayan o. Expose na to mga kababayan. Kung hindi, binabala nila na matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto. Hindi namin ginusto kailanman na mapasama sa ganitong sistema, pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin. Dahil sa aming paglaban sa mga tiwaling bidding, maraming beses naming naranasan na ma-disqualify ng Bids and Awards Committee ng DPWH na hawak na mga mambabatas na nagpondo sa proyekto. Dahil naiipit na ang aming negosyo, lumulubog na kami sa lumalaking utang ng kumpanya at peligro sa buhay ng aming pamilya. Napilitan kaming makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban. Magandang umaga po, Mr. Chair at kagalang-galang na senators at miyembro ng Blue Ribbon Committee, lalong-lalo po kay Senator Rodante Marcoleta. Diretso na. Number 15, sorry po. 16, paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kaming magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Tindi. Kong Jojo Ang of Uswag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitaide of Quezon City, Nicanor Jaljo. Nicky Briones of Aga Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Zamboanga Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivic Pilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtakbo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina Regional Director Eduardo Virgilio of DPWS Region 5, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPWS Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWS North, Manila Deo, District Engineer Edgardo C. Pingol of DPWS Bulacan Subdeo,
District Engineer Michael Rosaria of DPWH Quezon Second Deo. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Saldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo ang naman lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DPWH Project Engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. 28, number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon, ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nikki Briones of Aga Party List, Arturo N. Ataide, ama ni Kong Arjo Ataide, Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Eliandro Jesus Madroño of Romblon, Kong Benjamin Benji Agarao Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan sa proyekto, pilit at matapat naming sinusunod ang bawat espesifikasyon na nakasaad sa Program of Works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Nakakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o phase ng proyekto na na-award sa amin. Sa katunayan, hindi kami mababayaran ng DPWH kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing na naaayon sa design ng DPWH. Ina-assess at ini-inspect ng DPWH ang bawat proyekto base sa natapos na parte o accomplishment. Napilitan kami na i-absorb ang kabawasan na ito na nagdudulot ng maliit na kita o pagkalugi sa ilang projects. Para makabawi, dinadamihan na lang namin ang partisipasyon sa mga projects. Taliwas sa mga lumalabas na may mga impormasyon sa publiko, hindi kailanman kami gumawa ng ghost projects. At masugid kami nag-i-inspect sa lahat ng aming mga natapos na projects. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba pang mga kawani ng gobyerno upang gawin ang tama. Kami ay lubos na humihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ng buting Chairman Senator Dante Marcoleta at kay President Bongbong Marcos para sa proteksyon at seguridad ng aming pamilya. Ang salaysay na ito ay kusang loob namin ginawa at walang sino mang pumilit na gawin ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan namin ang salaysay na ito ng kusang loob at walang pumipilit. Sign, Pacifico of Vizcaya, nagsasalaysay. Notaryado po. For the record, Reynaldo F. Segobiense, PTR number 246726, January 4, 2024. Hanggang ang MCLE ay 2025. This was notarized on September 6, 2025.